Day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Rapido Hataw Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong hapong ito ng thank God it's a Friday. Unang Biyernes po sa taong 2026. 2 sa buwan ng Enero taong 2026. Rapido Hataw Balita. Isang lalaki binaril ng pulis patay sa Bayawan, Negros Oriental. Report mula kay RH46 Rex Cantong Rex. Patay ang isang lalaki matapos binaril ng isang pulis sa Barangay Banay-Banay, lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang biktima kinilala na si James Misahon Isidro, 25 anyos, residente ng Sitio Mambanoy, Barangay Banay-Banay ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joson Paralyag, hepe ng Bayawan City Police Office, habang rumisponde ang patrol sa nasabing kumusyon, na aksidenteng nabaril nito ni Police Officer Gadjana, 30 anyos, residente ng Tabuan ng nasabing lungsod, habang destino sa Station 4 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Gadjana ang bumisita umano sa kanyang kapatid kung saan nangyari ang insidente. Sa ngayon, ang nasabing pulis ang detinado sa Bayawan City Police Office pending for investigation. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga bayan sa paligid ng Bulkang Mayon, inalerto dahil sa aktibidad ng aktibong bulkan. Ilang po pasyalan malapit sa lugar, isinara na. RH number 18, Manoy Ruel Saldico. Yes, Romel, sa ating update ngayon ay puspusan ang isinasagawa ng mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, lalo na sa Kamalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City, ay maging sa Tabaco City. Ito yung nakapalibot sa buong ng bulkan, na kung saan sinisiguro ngayon ang nasa loob ng 6-kilometer danger zone, na ito ay sinisiguro ng mga human activities. At dahil nga sa pag-alboroto na naman ng Bulkan Mayon, kanina ay inihayag ni Albay Governor Noel Rosal na wala pa naman na baga evacuees ang dinadala sa mga evacuation center. Subalit ngayon ang ginagawa ay pagpapaalala sa ating mga kababayan na mga iwasan na muna dahil nga talagang nag-alboroto ngayon ang Bulkan Mayon. Sa mga oras na ito, ang PNP ay katulong din sa pag-checkpoint sa mga lugar na mga papasok sa mga 6-kilometer danger zone upang masiguro na ligtas ang ating mga kababayan. So yan ating update ngayon ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon. Mula pa rin dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy Ruel Saldico. Balita. Samantala naman, retaliation daw po sa kampanya kontra illegal drugs. Isa daw po sa anggulong nakikita ng PNP sa paghahagis daw po ng granada sa isang New Year's Eve celebration dyan po sa may Matalam. Ating alamin sa report ni RH19, June Di Makutak. June. Lakay, itinutuwid ni Police Colonel Gerson Biri, Acting Provincial Director ng Cotabato Province, ang maling paggamit ng tamang termino kaugnay sa insidente ng grenade throwing nitong New Year's Eve sa bayan ng Matalam, Cotabato Province. Sabi niya hindi ito isang uri ng bombing, kundi isang insidente ng grenade throwing. Ang salitang bombing umano ay tumutukoy sa isang IED o bomba na itinanim sa isang lugar sa Kapinasabog. Ganun pa man, sa maagap na mandato ng Provincial Police Office, natukoy ang tahanan ng isa sa mga suspect sa Barangay Kilada, Matalam na isang Hamad Ansa, 40 years old. Umano'y nanlaban ng suspect na tangkang arestuin ng otoridad. Habang tuloy na rin na pinaghahanap ang itong isa pang nakakalayang suspect na ayon sa kapulisan ay nakilala na. At ayon naman kay Cotabato Police Provincial Office Spokesman, Police Lieutenant James Warren Kaang, paghihiganti umano sa usapin sa kampanya kontra droga ang motibo ng mga suspect at hindi ang selebrasyon sa pagtitipon sa pagsalubong sa bagong taon.
Yan ang ating follow-up update mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At naligaw na bala natagpuan sa garahe ng bahay sa Mina, Iloilo. Jocelyn Maki ng Action Radio, Iloilo. Joe. Iniimbestigahan ngayon ng Mina Police kung saan nagmula ang ligaw na bala na nakita sa garahe ng bahay sa barangay Dala ng nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Redan Octaviano, officer in charge ng Mina Municipal Police Station, nakita na may-ari sa sahig ng garahe ang bala at may nakita rin itong buta sa bubong ng bahay. Maswerte na walang may natamaan ng bala sa mga nakatira. Sinabi ng may-ari na may narinig silang may nahulog mula sa bubong kasabay ng putukan para sa selebrasyon ng bagong taon, pero kanilang binaliwala sa paniniwala na bato lang ito. Dinala na sa Regional Forensic Unit 6 upang malaman kung anong baril nagmula ang bala. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. Samantala naman, dalawang magkasunod daw po na aksidente nangyari ho yan sa Bataan kanina umaga. Yun ho mga sugatan abay agad pong isinugod sa ospital. Ating alamin sa report ni RH37 Danny Kumilang. Danny. Lakay Ray, Lakay Romel, dalawang magkahiwalay na aksidente ang naganap sa Bataan kaninang umaga, Enero 2, na nagresulta ito sa mga sugatan at pinsala ng mga sasakyan. Unang aksidente alas 8 kaninang umaga sa Governor J.J. Lino Road sa Barangay Binukawang, Bagak, kung saan sangkot ang isang Nissan Urban at isang Euro 150cc na motorsiklo na may sidecar. Ayon sa po ng investigasyon, nakatulog umano ang driver ng Nissan Urban kaya bumangga ito sa nakaparadang motorsiklo na ikinasugat ng driver, kanyang asawa at isang mamimili. Agad silang dinala sa Bagak Community and Medical Hospital. Samantalang bandang alas 9:15 kanina naman ding umaga, tatlong sasakyan naman ang nasangkot sa aksidente sa Olongapo, Gapan Road sa Barangay San Pablo, Dinalupihan, Bataan. Isang Toyota Innova ang nabangga sa hulihan ng Isuzu drop side truck na sinundan ng banggain ng isang Victory Liner bus. Ilang pasahero ng Toyota Innova ang nagtamo ng pinsala at isinugod sa JC Payumo District Hospital. Nagtamo rin ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang nasabing mga sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa parehong naganap na aksidente. Dami Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inabando ng illegal na paputok sa Davao City. Nak-recover naman June Soter ng Action Radio Davao. June. Na-recover ng Sasa Police Station 4 ang iba't ibang uri ng pinagbabawal na paputok matapos itong i-abandona sa Sasa Public Market, Kilometro 11, Barangay Sasa, Davao City, gabi ng Disyembre 31, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, nagsasagawa lamang ng regular na pagpapatrolya ang mga otoridad na mapansin ang isang plastic cellophane na iniwang nakatambak sa lugar na pag-alaman na agad umalis ang isang lalaki na makita ang mga pulis. Laman na nakumpiskang cellophane ang 860 piraso ng sparkler, 5 maliliit na fountain, 5 trompilyo at 10 pailaw na may kabuuhang tinatayang halaga na 3,455. Ang mga ito ay kasalukuyan na sa kustodiya ng Sasa Police Station 4. Samantala, voluntaryong sumuko sa kapulisan ang may-ari ng mapaputok na nag-viral sa social media matapos sindihan sa pagsalubong ng bagong taon 2026 sa parehong lugar. Kinilala ang individual sa alias na Sheila. Sa panayam ng media, inamin ni alias Sheila na siya ang may-ari ng mga paputok, subalit iginit niya na hindi siya nagsindi sa mga ito. Ayon pa sa kanya, matagal nang naipadala ng kanyang kliyente mula sa labas ng Davao City ang mga paputok at kinuha ang mga ito sa kanilang budiga nang hindi niya nalalaman. Humingi ng paumanhin si alias Sheila sa publiko at sinabing handa siyang harapin ang pananagutan sa paglabag sa umiiral na firecracker ban ordinance ng Davao City na mahigpit na ipinapatupad sa loob ng 23 taon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June Soter. Samantala naman, 14 daw po'y naputukan
sa Eastern Visayas ayon po sa DOH Region 8. Ating alamin sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Umalo na sa 14 ang bilang ng naputukan ng reventador sa Eastern Visayas simula noong Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ang sinabi ni DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Roderick Boyd Zero sa isang panayam. Ayon kay Zero, 2 ditong eye injury, isa naman naputulan ng daliri at 11 may mga sugat lang matapos papatukan ng kwitis, piccolo, aerial fireworks, isang sparklers, 2 fountain, 2 lantaka, whistle bomb isa, 5 hindi pa malaman kung anong ori ng paputok. Wala namang insidente ng stray bullet o ligaw na bala. Karamihan sa mga biktima ay sila mismong nagpapaputok ng reventador at may isa na nahagisan lang. Maaari pang madagdagan ang bilang na ito dahil hindi pa nakasama ang isang 12 anyos na binatilyo na taga-Tacloban na naputukan ng kwitis sa kaliwang bahagi ng daliri sa Bagakay sa syudad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 100 wanted persons sa Region 1 arestado noong nakalipas na taon. Freddy Fajardo, ibalita mo yan, Freddy. Sa pagtatapos ng taong 2025, lalo pang pinaigting ng Pro1 ang kanilang operasyon laban sa mga wanted person na nagresulta ng pagkaaresto ng 190 wanted person sa buong rehiyon. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan ni Pro1 Regional Director Brigadier General Dendo Reyes sa pamamagitan ng warrant of arrest mula sa hukuman ni matagumpay na nadakma ang 4 na regional most wanted person, 3 provincial most wanted, 2 city level most wanted person at 17 municipal level most wanted person at 164 other individuals na naharap sa iba't ibang criminal charges sa iba't ibang lugar dito sa Rehiyong 1. Binigyang din pa ni Brigadier General Reyes na ngayong 2026 higit pang iba yung operasyon nila ang isasagawa laban sa mga pinaghahanap ng batas para matiyak ang patuloy na mapayapang pamayanan sa buong Region 1. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, mga deboto dagsa sa kamay ni Jesus ngayon pong January 2. Ating alamin sa report ni RH33 Benjan Jokya. Benji. Dagsa ngayon ang mga deboto tuwing January 1 at January 2 kung saan dinadayo ang kamay ni Jesus sa bayan ng Lokban, Quezon. Sa pamumuno ito ni Father Joey Palhier, ang nasabing mga deboto ay nagmumula sa iba't pang mga karatig lalawigan mula sa lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite maging ang Metro Manila. Samantala kahapon January 1 halos 5 misa ang naganap at pumalo ito sa 10,000 na mga deboto ang nagtungo sa kamay ni Jesus sa bayan ng Lokban, Quezon. At ngayon araw naman January 2 ay ganun pa rin. Patuloy ang pagdating ng mga deboto mula sa iba't ibang mga bayan. Samantala sa nakalipas na pagsalubong ng bagong taon, 0 sa mga sugatan na mula sa mga malalakas na paputok ang lalawigan ng Quezon batay sa report ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, maliban lamang sa mga nakumpiskang mga malalakas na paputok sa iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon, partikular sa Lucena City kung saan nadala ang mga mamayan sa Quezon sanhi ng may mga naputukan o naputulan ng daliri sanhi ng mga malakas na paputok noong mga nakalipas na taon. Agad naman na pinuri ni Quezon Governor Dr. Hilintan si Police Colonel Bong Albasia sa kanyang pagmamando at pagpapaalala sa mga kapulisan para bantayan ang mamayan ng lalawigan ng Quezon pagsalubong ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon 2026. Ito si Benjan Chuka nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Ray Romel umabot sa 46 na insidente ng naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong Metro Manila sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa DFP-NCR, 16 sa mga ito ay dahil sa mga paputok.
Samantala, iniulat naman ng ahensya na umabot sa 3,565 sunog ang naitala sa buong NCR nitong nagdaang 2025. Mas mababa ito kung ikukumpara noong 2024 na umabot sa 3,673 na insidente ng sunog. Sa iba pang balita, abiso naman sa ating mga motorista. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Pasay City sa darating na linggo, Enero 4, dahil ito sa gagawing Athena Olympus Run 2026. Sarado sa mga motorista ang bahagi ng Rojas Boulevard mula yan sa Quirino Avenue hanggang sa Pasay City boundary ng Parañaque City, bahagi ng Soto Street at ang De La Rama, Halandoni northbound, the D Extension, Jokna Avenue, Seaside Avenue, SM by the Bay at SM MOA Block 20. Sarado muna sa mga motorista ang mga nabanggit na kalsada simula yan ng alas 2:30 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Pinapayuhan ang mga maapektahang motorista na sa mga alternatibong ruta muna dumaan upang hindi sila maabala. Para naman sa ating ulat panahon, wala pa rin tayong binabatiang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At kahit walang nakataas na thunderstorm advisory sa Metro Manila, kasalukuyang umaambon at ayon sa Pag-asa, ito ay dala pa rin ng hanging amihan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Salamat Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday, 2 buwan ng Enero taong 2026. Thank you, Miss Elinabit. Maraming salamat doon sa buong persa ng DZRH News Team. Ang inyong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:58. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Pa.